Hi mga kasari, welcome back to my channel, and for today's video mga kasari, isi-share ko sa inyo yung nabili kong IP cam CCTV. Meron naman na kaming IP cam, pero ito yung mas magandang IP cam na may offer ko sa inyo. At kung gusto nyong malaman, just keep on watching. At kung hindi ko pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like kang updated sa mga videos na isi-share ko. So, eto nga mga kasari, no? Ayan, nagbabalik ako kasi medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. Sa kadahilanan na super busy talaga ako kasi meron akong dalawang estudyante. Same sila ng oras sa school, tapos nag-tutor pa sila, then bantay dito sa tindahan. Kasi 24 hours kami, diba? So, hindi ko talaga maisingit na makapag-vlog. Anyway, ngayon is, nakabili ako ng IP cam. Isa siyang smart camera. Kung nanonood kayo ng mga previous vlogs ko is meron ako dong shinare tungkol kay UC. Yun yung camera na gamit ko since nung nag-open ako ng store. So yung UC na yun is 3 years na siya operated. Ayan, so pinalitan ko na siya dahil medyo pumapalya na rin siya dahil sa katagalan na din. Pero okay yung UC na yun, pero syempre nung way back 3 years ago yun, meron na ngayon na mas maganda na IP cam. So yun kasi si UC is isa siyang USB type, pero itong IP cam na i-offer ko sa inyo or i-share ko sa inyo is mas madali siyang i-plug and play kasi ito ay para siyang bulb. Ito, ayan, diba? Para siyang bulb ng ilaw. So kung meron kayong mga sa ilaw, pwede nyo na siyang isaksak doon, unlike kay UC kasi is USB type siya. So ayan, hindi ko masinisiraan si UC, maganda si UC, pero ito kasing bagong discover ko is sa tingin ko mas okay to. So ito ay nabili ko ng maraming dito sa Shopee ko siya binili. Meron to sa Lazada, pero sa Shopee ako bumili. Nabili ko siya ng 400 kasama yung shipping fee. Pero kung bibili ka together with the memory, ayan, so i-share ko din pala sa inyo na mas maganda na lagyan nyo yung IP cam nyo ng memory kasi nagre-record siya 24 hours. So ito nga, nabili ko siya together with the memory, nasa 700 pesos siya kasama yung shipping fee. So depende yon kung taga saan kayo. So dun lang naman nagkakatalo sa shipping fee. So ito na nga, so kapag binuksan nyo siya, meron siyang unit, which is yung ganito. So hindi ko na maipakita, mamaya na lang kasi naikabit ko na siya. Ayan, syempre gusto ko naman na makita ko muna yung performance bago ko i-share sa inyo kung okay ba siya o hindi. So ayan, hindi naman siya mahirap i-set up kasi meron din siyang manual. Tulad lang din ito ng pag-set up natin kay UC, ganun lang din. May scan code siya, tapos hanapin mo lang yung yung code ng item na to dun sa phone, Android phone, iOS, pwede siya. Yan. So, pwede siyang i-connect kahit saan. Then, dalawang klase itong mga kasari. Meron silang binibenta na 5G supported. Itong nabili ko, dalawa kasi yung nabili ko na una, which is, depende rin pala yun sa internet connection nyo. Yung internet connection namin is naka 2.4 GS ba yun? GH, parang ganun. And naka 5G. So, dalawang band kasi yun, kung papansin nyo. And ito, yung binili ko para sure ako is, ang kinuha ko is yung 2.4 GH. Kasi nung time na pinurchase ko to, hindi ko pa nakita yung 5G supported. So, ayun yung kinuha ko. Kasi nga, medyo nahirapan kasi ako kay UC nun eh. Yun nga, wala akong nakitang naka 5G siya. Pero nitong umorder ako nito lang, is meron ako nakitang 5G. So, yun na yung kinuha ko. So, basta explore nyo na lang mga kasari. Tignan nyo na lang sa Shopee kung ano yung mas preferred niyo. Pero lahat naman sila is pare-pareho. So, yun nga, meron siyang unit, meron din siyang socket na pang bulb. Kung saan mo siya ilalagay. Ang ipoprovide mo na lang is yung wiring. And, meron din akong biniling memory. Meron siyang card reader and memory card. So, ito pala mga kasari. Nung bumili ako ng UC dati, is hindi ako bumili ng memory card. So, akala ko, on the spot lang siyang nagre-record. Although, nakita ko naman na meron siyang lagayan ng memory. Pero hindi ako bumili nun kasi ang feeling ko nun is magiging nonsense din yun kapag feeling ko kasi hindi siya magre-record. Ewan ko ba't ganun yung isip ko nun dati. Kasi dati ang gamit namin is yung phone and yung laptop. Yung laptop kasi pag kinonect mo siya doon, automatic nagre-record talaga siya.
So, ayun, kaya hindi ko na rin siguro kinailangang mag-memory nun. So, nito, dahil nga magde-December ng mga kasari, so, nandiyan na yung mga manturugas, ayan, yung sasalisihan tayo. So, kailangan talaga natin ng 24/7 na surveillance. So, yun nga mga kasari, dahil mag-December na, nandiyan na yung, nagkalat na yung mga fake money, so, maganda talaga na meron tayong CCTV, may mga lasing, na kasi ngayon inuman month na, lalo na sa susunod na buwan, is talagang magandang meron tayong CCTV. Meron naman CCTV, kung gusto mo magpa-install yun, medyo mahal talaga yun, yung talagang lifetime. Nagre-range yun ng 12,000 pataas. So, yung tulad natin na hindi pa kayang i-afford yung mga ganun, so, dito muna tayo kay smart camera, kumapit. Ayan. Sa ganitong camera. Kasi mas mura siya compare dun, syempre. Pero yun nga, sabi sa inyo, madali lang siyang i-set up. Ayan, nandito naman yung ating instruction. So, meron naman siyang English na, nakasali naman siya sa English. So, ayun, madali siya. So, ayun, nasabi sa inyo, maganda pala siyang lagyan ng memory card. Ewan ko, wag nyo akong i-judge kung ngayon ko lang siyang na-discover. Pero hindi kasi ako preferred nung nakaraan. So, ngayon ko lang siya nalaman na okay pala siyang lagyan ng memory card. So, ang memory card is, hindi ka basta-bastang pwedeng maglagay ng memory card. Like, yung memory card na ginagamit mo sa phone, dapat kasi meron siyang supported lang na memory card. So, maganda na doon ka bumili ng memory card sa mga nagtitinda rin ng IP cam. Sa Shopee, meron din yun. Meron kasing FAT number na nire-required sila. So, ayun. Kaya pala dati, naalala ko lang, meron akong memory card excess sa phone ko. Then, nilagay ko siya sa UC, hindi siya gumagana. So, naisip ko na hindi siya supported. So, hindi ko na-try na bumili ng ganun nga, yung supported nga na pang CCTV. So, basta pag inano nyo naman yun, pag sinearch nyo naman yun, lagay nyo lang na memory card for CCTV, IP cam. Lalabas naman yun. And, lalagay ko na rin yung link dito kung saan ko binili to. Ayan. So, para hindi na rin kayo mahirapan. So, ayun nga, binili ko siya. Then, kung meron kayong excess na socket para sa mga bulb na ilaw, ayan, pwede nyo siyang gamitin. Then, naglagay ako sa labas, pinalitan ko yung UC ko doon. Then, dito sa aking service counter, kasi madalas is nalilito kami kung magkano yung binigay ni customer. Minsan babalik sila, kulang yung supply, ganyan. And nakakatawa kasi on the spot, kaya niyang mag-playback. Yung UC ko dito mga kasari, binilan ko rin siya ng memory. Yung UC na ginagamit ko dito sa kanan, sa labas, sa kanan. So, ang pinagkaiba lang nila, yung UC kasi is matagal siyang mag-playback. Matagal siyang mag-record. Parang, ang interval niya is minutes. Para lang, ma-record siya. Unlike dito kay bulb na to, is on the spot, kaya niyang mag-playback. As in. Tested ko yun. And, doon naman tayo sa memory. Ang memory niya is parang sa phone lang din. 16, 32, 64. Tapos, meron din siyang 128. So, medyo may kamahalan yun. Pero, worth it naman yun mga kasari. Ang pinili ko is yung, una kong binili is 32 gig. Ang sabi doon is kaya niyang mag-record ng 1 to 2 days. So, ibig sabihin, mapupuno yung memory ng almost 2 days. So, nga pala mga kasari, dun sa apps, ayan, i-download nyo yung V38. Nandito naman na yun. Kung nahihirapan kayo, kasi syempre marami lalabas niyan sa Play Store. So, nandito naman yung QR code ng apps. Ayan, nilagay naman na nila dito. Ayan, so, ang lalabas dyan is V38. V380 pala. V380. Yun yung lalabas na apps. So, sa apps na yun, mga kasari, pag nilagay mo na yung memory doon, automatic na yun, i-read na niya. So, wala ka nang i-download ng kahit ano. So, i-read niya na yun. Then, kung, like, paano kung napuno yung memory card. So, kapag napuno yung memory card, ikaw yung mismong magpo-format ng memory. So, nandun lang din naman yung sa record setting, mga kasari. Basta explore nyo lang yung application na yun, malalaman nyo yun. So, ayun, kung meron na kayong dating UC, mas madadalian kayo dahil medyo similar naman sila. And, ang kinaganda nito mga kasari, ewan ko lang, napansin ko lang na yung pag-ikot niya is 360, as in talagang parang na-exorcist siya. Ang lawak ng iniikot niya, left and right. So, nakakatuwa siya. And, talaga, real time yung kanyang pag-ikot. Yung kanyang pag-record is real time talaga. Medyo malag kasi yung sa isa. Pero ito is okay siya. Okay siyang gamitin. So, ilang weeks ko na rin siyang ginagamit. Almost 2 weeks na rin siya. Okay yung performance niya. Wag lang natin siyang ilagay sa lugar na mababasa siya kasi hindi siya waterproof mga kasari. So, nung nakaraan,
nabasa yung, yun nga, yung ganito ko. Medyo lumabo yung cam niya. So, ayan, binibigyan ko na kayo ng tips para hindi siya masira is huwag niyo siyang ilagay sa mababasa siya. Sobrang malaking tulong nito mga kasari, lalo na yung may mga business na katulad natin. Ayan. So, kailangan talaga is meron tayong another na mata sa labas, sa loob. Lalo na kung tayo ay busy sa loob, yan din natin masyadong nakikita. So, mas maganda na naka-surveillance tayo. And, lalo na ngayon na magde-December na mga kasari, as in, laganap ang mga medyo may masamang gustong gawin, ganyan. So, ayan, kami madalas dito, like kaming napagtitripan ng mga lasing. So, mas maganda talaga na meron kang CCTV na unang-una, kinakatakutan nila kasi syempre, yung CCTV kasi is 24/7 yan na nagre-record. So, unang-una, initial reaction ng mga tao is meron nakatingin sa kanila. So, kinakatakutan nila kapag merong CCTV. And reference mo na rin yun para i-playback mo kung ano yung mga nangyari. Lalo na kung wala ka sa tindahan ninyo, pwede mong balikan yung mga nangyari nung sa umaga, tanghali, ayan. And nga pala is pwede nyo rin siyang makita kahit nasa malayo kayo kasi wifi operated naman siya. Ito nga pala mga kasari yung nasa labas namin. Ayan. Ayan. Ganyan yung pagkakalagay ko sa kanya. So nakatapat siya sa aming tindahan sa labas. Ayan, bali dyan nakalagay si UC dati. Ayan, tapos, ito naman yung isa. Ayan, dalawa nga sila. Ayan, so itong isa is, yan, nakatapat naman siya sa aming receiving. So, pwede mo pala siyang i-zoom. Ayan, kapag nag-record na siya, pwede mo siyang i-zoom. Ayan, diba? And, meron din niyang, etong mga lights na to is, kalikutin nyo na lang sa apps, pwedeng umilaw yan. So, ito yung memory. Nasa ilalim. Ayan, ayaw niya mag-focus. Ayan. Nasa ilalim po yung memory. So, bigyan ko na lang kayo ng ano ba tawag dito? Ng tutorial sa susunod. Ayan, kung paano siya gumagana. Ito yung ating UC. Ayan, gamit na gamit yan. So, ayan. So, yun nga mga kasari, that's for today. Ayan, ang sharing ko for today, sana nakatulong sa inyo. So, kung may budget na kayo dyan, bumili na kayo, talagang proven and tested na okay siyang gamitin. So, yun nga mga kasari, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos na i-share ko.